Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang ginang na namatayan na nga ng asawa, inagawan pa ng bahay at lupa ng mga taong kanyang pansamantalang pinatira o magbantay ng kanyang bahay. Hanggang ngayon ay takot na takot pa rin ang ginang na itago na lang natin sa pangalang Nona matapos paslangin ang kanyang mister noong October 2012. Patuloy pa rin daw kasi siyang nakakatanggap ng banta sa kanyang buhay. Dahil dito, pansamantala raw niyang pinatira ang mag-asawang sina Nora at Rolando Ponce sa bahay at lupa na kanyang pag-aari at nakatira na lamang sa kanyang anak para na rin sa kanyang kaligtasan. Pero makalipas ang 3 taon, nalaman na lang niyang ibinenta na pala na mag-asawang Ponce ang kanyang bahay at lupa sa isang pribadong kumpanya. Kaya naman nais raw mabawi ni Aling Nona ang ipinundar nilang mag-asawa. Nasa studio po namin ngayon si Aling Nona. Magandang hapon po, Aling Nona. Magandang hapon po. Yung pinatiraw ninyo, kaanak ba ninyo, kaibigan ba ninyo? Ano nyo ba ito? Wala po, hindi ko po kaano-ano. Alright. Pinatira nyo lang doon, may bayad ba kayo? Anong napag-usapan ho ninyo? Bantayan ho yung bahay ko. May binigay mo ba kayong bayad or something, Nay? Wala po. Ano lang? Pinatira ko lang po doon. Bakit ito? Pero kaibigan nyo ito, kilala nyo, kahit paano. Yung kumari ko ho, sinabi ho, patirahin ko daw ho. Kasi wala silang matiran. Ano ba mga trabaho ng mga ito, Nay? Wala. Dati hong nag-abroad, tapos kadarating lang ho. Alright. Alright. So, anong nangyari dyan ngayon ay nakatira ngayon or binenta na nila yung bahay. Tinanong nyo ba po ba sila kung bakit nila binenta yung bahay, Nay? Tinatanong ko, ayaw naman no aminin. Ano sabi nila? Hindi, wala daw ho siyang karapatan magbenta. Sabi, alam niya naman daw na ako may-ari. O paano nyo nalaman na bakit may umuukop pa na sa bahay nyo ngayon? Wala ho, sila pa rin ho. O pero, bakit ayaw nila ho ibigay sa inyo ngayon? Ewan ko ho, bakit ayaw ho nila ibigay? Kaysa daw meron na raw ho nakabili ng bahay. Nakabili? Opo. So, hindi nyo ba tinanong kung sino nagbenta? Hindi, siya daw ho, yung nakatira dun, sabi ho ng BFS, yung pinatira ko raw daw ho doon, gumawa raw ho ng pirmahan. Oh, okay. Pero sila pa rin ho nakatira. Opo. Sila pa rin. Pero sabi, nakaibenta na. Oho, nabenta na raw ho sa iba. Okay. Alright, paring Alex, dalawa ang problema ni nanay dito. May problema din siya kasi, paring Alex, kaya nga niya inalisan yung bahay na yun dahil yung banta sa buhay niya. Dahil yung mister niya. 5 years ago, pinatay nga yung mister niya. Nasa linya ng ating telepono si PO3 Primo Kalingasan, ang PCP Commander ng Salawag, Dasmariñas, Cavite. Magandang hapon, Sargento Kalingasan, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Kasama si paring Alex Santos. Live tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Sir, maaari po ba ninyong matulungan si Aling Nona, alias Aling Nona, kasi natatakot po siya. May banta po ang kanyang buhay hanggang ngayon. Yung kanyang mister ipinatay 5 years ago. Ngayon, may problema pa siya. Yung bahay na kanyang tinitirahan, ay may ibang nakaukupa na ngayon, Sargento. Yes, sir. Pwede po natin siya tulungan, sir. Bukas lang po. Pumunta po siya sa PCP. Sa amin po sa station po sa Talawag. Opo. Opo. Intake ko po sa bukas. Kahit po, sir, mga 9 o'clock or 10 o'clock po, sir. Sa bahay po namin sa Talawag po, sir. Alright. Aling Nona, pwede ho ba yan? Okay ba? Bukas na 9 o'clock. Apo. Samahan namin kayo. O, sige po, Sargento Primo, sasamahan po namin itong si Aling Nona, Sargento Kalingasan. Yes, sir. Yes, sir po. Alright. So okay na yun, yung security niya. Ang ano natin, yung usapang legal. Yung usapang legal na lang, direct, what is happening? Okay. Alright.
Okay. Ilalapit natin. Ilalapit na Sa isang na lang abogado. natin. Oo. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Romy De La Cruz. Magandang hapon po, Attorney De La Cruz. Magandang hapon po. Opo. Live po tayo, Attorney, dito sa PTV4, sa Kilos Pronto. Kasama po natin si paring Alex Santos, sir. Ilalapit lamang po namin itong kaso ni alias Aling Nona. Kaya po Aling Nona, dahil may banta po siya sa buhay, yung kanyang mister ipinaslang 5 years ago. So ang nangyari po, nung mapatay yung kanyang mister, para natatakot po siya, nilisan niya ang kanyang bahay at lupa, may pinatira po siyang mag-asawa. After 3 years, yung mag-asawa na pinatira niya, ibinenta pala yung kanyang bahay sa isang kumpanya. Sir, paano niya mababawi raw itong bahay at lupa niya na ibinenta nung pinatira niya lang na tao? Kung ang property po ay is registered in the name of the owner. Wala nga. Hindi nga to, attorney, ang problema, sir. May deed of sale siya. May deed of sale siya, pero hindi pa niya napapatransfer Ayun. yung titulo sa pangalan niya. Kasi kung siya ay may open deed of sale lang at hindi naman notaryado at hindi niya bayad yung capital gains tax or yung registration of the title at hindi naka-annotate yung kanyang deed of sale doon sa title, Nako. maaring magawa ng paraan ng pinatira niya. Alright. Ngayon, ang question dyan is, sino ba ang humahawak ng original na titulo? Yun po ba ang pinatira niya o hawak pa rin niya yung titulo? Hawak niya po, attorney, yung titulo. Kaya nga po siya nagtataka na paano na ibenta yung lupa. Hawak niya po kayo sa yung original title, pero hindi pa po nakapangalan sa kanya. Tanging deed of sale lang po yung hawak niya. Aha, baka maaring nag-file po ba sila ng affidavit of loss yung previous owner na yan? At Siguro. para ma-retrieve nila yung title, naka-annotate po yan sa title sa likod ng titulo kung nag-file sila ng Oo. reconstitution. Oo, maraming tanong si attorney, no? Nag-file sila ng Mukhang- lost title. Oo. Mukha, yung mga sinasabi mo, attorney, mukhang tama po. May mga, baka nag-file nga ng loss, di ba? So, in this case, sir, pag may mga ganito, pwedeng maibenta ng sino man kung hindi pa naipangalan ito sa kanila mismo. Ang gumawa nito ay maaring mademanda ng perjury yan dahil meron silang kasunduan Yes. sa talagang may-ari na siya ang umahawak ng titulo. Pero sir, mukhang mahaba-haba ho yata ang istorya ito. May ng kaso pati. Ano, sir? Ayaw po, medyo mahaba-habang kaso yan. Pero kung papailan nila ng perjury yan, that is a criminal case. So po pwede nilang ma-retrieve yung title. Kasi sige kung po. meron silang kontrata previously at alam ng may-ari na siya yung humahawak ng titulo at alam din nung pinatira niya na siya ang humahawak ng titulo, that is perjury. Ayun. Kaya pwede So, pong kasuhan niya na ayun. that is a criminal Nako. offense. Nako, salamat po, Attorney Romy. Ano po, sa inyong tulong, ganun na lang po siguro. Tutulungan namin si nanay mag-file ng perjury na kaso doon sa pinatira niya. Tama. Criminal Dahil case. Sila naman nag-usap eh. Oo, alam nyo naman na hindi naman sa kanila yung Yeah. mga kwan. Maraming salamat po, Attorney Romy De La Cruz. Thank you very much, kasama Erwin. Thank Salamat. you. O siguro kung walang abogado si Aling Nona, sapaw tayo Sa humingi pa ng tayo tulong. hihingi. Kasuhan ng perjury. Yes. Yung mga, nay, gano'n na lang po. Kasuhan natin yung mga buhong na pinatira mo, yung mga ahas doon, Oo. palitan natin ng mga pusa at aso. Oh, yung mga mababait. Yung mga medyo mga Talaga tino. naman, niloko si nanay.